Ano hong basa po ninyo dito sa pagkakaaresto kay Senator Marcoleta? Kung ito ba'y may kaugnayan din ba? Kumbaga makakaapekto ba ito sa impeachment trial per se? Well, kung hindi ho natin iuugnay sa mga bawas sa impeachment, Mm. talaga naman mayroong tingin ko na labag na batas si Senator Marcoleta kasi siya mismo ang umamin na Mm. meron siya natanggap na 75 million Mm. na inamin naman niya sa isang programa sa television. Ano? Kaya nga Mm. lang, noon siya ay isang public official. So, tinanggap na yung gano'ng amount. So, hindi pa niya dinigte sa kanyang sose at saka sa salin. Mhm. Kasi sinasabi niya, ano to donation para sa eleksyon. So, dapat sana i-declare niya yun sa kanyang sose. Anyway, yan po ang pinagmulan ng kaso na yan. Mm. Pero, kung titingnan natin sa political context, Yan. magkakaroon siya sa kulay. Mm. Dahil nga po, yung timing, kung kailan naman umpisa na ang impeachment trial, saka naman siya aarestuhin. Mm. So, kapag iugnay natin yung sa impeachment trial, parang parang mukhang valid yung kiniklaim ng kampo niya na Na. may na selective justice Aha. at mayroong plano ang administrasyon na manalo talaga dito sa impeachment trial at makonvict si Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng unti-unting pagbawas sa mga miyembro ng oposisyon sa paggamit-gamit ng mga kaso, kung gawin yung state mechanism para hindi makadalo, hindi makaparticipate yung mga ilan sa mga pro-Duterte senators. Mhm. Oo. So, nandiyan na po si Senator Jingo Estrada, naka-detain na, nakakulong na. Nagtatago naman si Senator Bato de la Rosa at ngayon naman nakulong kahapon, o inaresto kahapon si Senator Marcoleta. Mhm. So yung sunod-sunod na yun, yung mga ganong legal problems ng mga nabanggit ng mga senators ay kumbaga man nakaplano raw. Mhm. Plinano ng administrasyon para masiguro na makukonvict si Vice President.